Magsitayo po tayong lahat at ating dasalin na sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikasamdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang nagalak, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di pababayaan, minamahal niya kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Napakaganda po ng ating mga pagbasa. Parang sinasabi dito, we have a God of second chances. Lagi tayong binibigyan ng ikalawang pagkakataon. Hindi siya tumitigil doon sa anong nangyari sa atin nung una, but God would always consider second chances for us. Kaya para sa atin na sumusunod sa Kanya, malaki yung pag-asa natin, malaki yung pagkakataon natin talagang makasunod sa Kanya. Kasi siya na mismo ang nagpapadali na sumunod sa kanyang yapak. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga maksalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tungnanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa amin, sa aming walang humpay, ang kagandahang loob mong sa amin inilalaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mong kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya at hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oo, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa atin. Oo, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan.
Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa atin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa atin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng mga pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede nating sabihin na medyo iba po tayo sa Diyos. Kasi sa atin, parang napakahalaga ng first impression. Kung ano yung pagkakilala mong una doon sa tao, parang yun yung laging nananatili sa atin. Kaya kunyari makita natin sa daan o first time natin makita, tapos parang pagkakita natin, parang merong hindi maayos. Kunyari may putok. Tatatak na sa atin yun. Hindi na natin makakalimutan yun. Ito yung taong may putok. Na kahit siya'y nagkataon lang na may ginawang mabigat at dahil doon ay pawisan siya at nangamoy siya, minsan lang nangyari yun, pero it will leave a lasting impression in us. Na kahit siya'y lagi naliligo, ay, naligo yung may putok. May putok pa rin. Di ba? Hindi nagbabago yung first impression natin. Parang lahat na nangyari, lumipas ng mahabang panahon, ang tingin pa rin natin sa kanya, yung first impression, ito yung lalaking may putok. Ito yung lalaking may putok na umasenso. Ito yung lalaking may putok na nagtrabaho ng maayos. Ito yung lalaki, laging ganun. Parang hindi mawala yung first impression. Pero sa Diyos, ibang-iba. Kasi sa akin, laging sinasabi ng Diyos, ang tao ay pwedeng magbago. Tayo pa ngayon nagre-react sa Diyos. Bakit? Bakit yung taong mabuti, gumawa ng isang masama, namatay dahil doon sa ginawa niyang masama? E sasabihin na mabuti naman yung tao. Pero, ikinamatay niya yung kasamaan niya. Pero yung taong masama, gumawa ng mabuti, sa Diyos okay yun. Kasi sinasabi ng Diyos, we are a people or we have a God who is a God of second chances. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataong magbago. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataong magbalik loob sa Kanya. Kaya nga pa maganda makita natin, oo nga no, buti pa yung Diyos natin, He is always giving us a second chance while we ourselves are so cruel. Hindi na nating binabago yung ating pagtingin sa ating kapwa-tao. Ang ano nga dun may joke po ako, pero tatawa po kayo ha. Meron po isang tao may malaking nunal sa mukha, hindi ko na alam kung saan. At dahil meron siyang malaking nunal sa mukha, tinukto siya ng kuto. Kuto. Lahat ng tao tinutok siya ng kuto.
Yung taong pinakamasigasig magtumukso sa kanya, lumabas sila sa gubat, na gano'n, pumunta sa gubat, tapos nahulog sa kumunoy. Yung taong pinakamasugid niyang tagatukso. Kuto, tulungan mo ko, nahulog ako sa kumunoy. Ang sabi nung lalaki, ang sabi nung tinutokso nilang kuto, tawagin mo muna ako sa totoong pangalan ko. Sige na, kuto, tulungan mo ako. Ihagis mo sa akin yung lubid para ako'y hindi, tawagin mo muna ako sa tama kong pangalan. Lumulubog na. Yung tao, ayaw pa rin. Kuto pa rin. Marinig ko, kuto, gumaganon pa rin. Tawagin mo ako sa totoong pangalan ko, isasagipin kita. Kamay na lang ang nakalabas doon sa tao. Tawagin mo ako sa tama kong pangalan. Ang sabi ng mama, joke po yun, kuto. Pero yun nga tayo po, hindi nagbabago yung first impression natin. Na para sa akin, napakalupit natin sa ibang tao at minsan, malupit tayo sa sarili natin. Hindi tulad ng Diyos natin na talagang lagi tayong binibigyan ng pagkakataon magbago. Kaya makikita natin sa ating ebanghelyo, minsan lang yun nangyari. Pero paanyayan ng Diyos sa atin ay patuloy tayo magkaroon ng pagbabago. Patuloy tayo mayroong paglapit sa Diyos. Dahil ang Diyos natin, hindi tinitingnan yung ating nakaraan, pero tinitingnan kung saan tayo papunta. At kung parati tayong ninanais natin yung pagbabago at paglapit natin sa Diyos, makikita natin na kung titingnan ng Diyos yung ating puso, kahit marami tayong pagkukulang, kahit marami tayong pagkakamali, God will always look at our hearts and God will say, I will receive you, my son or my daughter, into my kingdom. Because your heart is pure. Even if you commit mistakes, your heart is pure. At yun yung ninanais natin sa ating sarili. Kapag tayo ay malapit sa Diyos, napakadaling sumunod sa Kanya. Walang mga balakid. Sabihin natin, itong pandemya, pwede natin sa balakid. Pero hindi Kung tayo ay malapit sa Diyos, sasabihin natin, salamat Lord dito sa pandemic kasi binigyan mo ko ng pagkakataon magdasal ng lalo at higit. Hindi lamang para sa aking sarili, pero sa aking pamilya, sa aming kapitbahayan. So makikita natin, nagbabago yung pananaw kasi nagbago yung puso. At yun yung ninanais ng Diyos para sa atin. Yung pakonti-konting paglapit sa Diyos, yung pakonti-konting pagbabago, papalapit sa Diyos. Mahirap pong magbago, lalo't higit nakagawian po natin ito. Nakasanayan po natin ito. Pero tandaan po natin, kung ninanais po natin ito, sa Diyos na rin manggagaling ang biyaya para tayo magbago. Yung ating pagkukulang, pupunan ng Diyos. Na tayo mismo, nasanay tayo sa first impression, babaguhin ng Diyos. Kung nagbabago yung pananaw natin sa iba, ganun din sa ating sarili. Nanaisin natin na tayo magbago din pa konti-konti. Si Saint Ignatius of Loyola, meron siyang tinatawag doon daily awareness examen. Hindi po siya examination of conscience. Daily awareness examen. Parang pinalalalim doon yung kamalayan natin, yung awareness ng ating mga pagkukulang. Hindi dahil pagdidiinan yung pagkukulang, pero kung alam natin yung ating pagkukulang, sige-sigiling din yung paghingi natin ng biyaya sa Diyos. Sige-sige din yung ating paghingi ng lakas para tayo magbago. Sige-sige lang din yung ating pag-effort para tayo magbago. Kaya nangyari kay St. Ignatius,
Sa umaga sasabihin, Lord, pagsusumikapan kong baguhin ito sa sarili ko. Hindi ako manghuhusgan ng tao. Sa kalagitnaan ng araw, bago kayo kumain, sasabihin nyo, tingnan nyo yung buong umaga nyo. Sasabihin natin, ay naku, nung nakita ko yung mamang mataba, naku, kawawa, taba-taba. Naku, huli ko sarili ko, nang husga ko ng tao. Tapos yung nakita ko yung lahat ng pagkakataon na ako'y nang husga, bibilangin ko. At pagdadasal ko, Lord, nakita ko to sa sarili ko. Lord, hinihingi ko yung biyaya at lakas para magbago ako. Tapos sa katapusan ng araw, tatanungin natin ulit sarili natin, ilang beses ako nang husga, simula tanghali hanggang gabi. Aba, nabawasan nga. 2 beses na lang, 2 out of 3. Nabawasan ng 2, dating 3. So makikita natin, yung pakonti-konting kamalayan, pakonti-konti ding pagbabago. Kasi yung buhay, sinasabi nga ng mga philosophers, an unexamined life is not worth living. Sabi yata ni Socrates yata or Aristotle, hindi ko na alam. Pero sinasabi nga dito, itong ginagawa natin, sa tulong na rin ng biyaya ng Diyos, it's not just a very examined life, but an examined and transformed life yung mangyayari sa atin. Kaya sana, ang paanyaya ng Diyos, maniwala, unang-una, magtiwala na meron tayong Diyos na mismo nagnanais na magbago tayo, magpakabuti tayo. At alam ng Diyos na kaya natin ito. Kasi kung hindi niya nanaisin mismo yun. At kung meron tayong Diyos na naniniwala na kaya nating magbago, tatapatan din natin ang ating kagustuhang magbago. So hindi lang ang Diyos ang nagnanais ito, tayo din ninanais nito. At pagkatapos ng titingnan natin, oo nga no, sa biyaya ng Diyos at sa aking pagsusumikap, nagbabago ako. And then later on, you can teach what has happened to you. Ang pinakamahirap po dyan, ang ibang tao po ay nananatili sa first impression. But we will prove them wrong because of how God and you cooperating with God can change. Ito'y pagsusumikap, it's a collaboration, it's a recreation of ourselves. Pagbabago nangyayari sa pagsusumikap natin at pinupunan ng biyaya ng Diyos. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Si Diyos Amang amang makapangyarihan. makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating isalin sa kilos ang ating mga salitang binitiwan sa Kanya. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon,
Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maisabuhay nila ang kanilang mga panata sa Diyos na kanilang binitiwan sa araw na naitalaga sila sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang mga sinumpaan sa pagtatalaga sa kanilang tungkulin sa bayan ay maisalin nila sa gawa para sa ikapapanuto ng tanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang palakasin ng Espiritong Banal ang kanilang mga loob sa pagtupad sa kanilang mga sinumpaan para sa ikabubuti ng bayan at ng sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating maipatupad sa kilos ang mga simulain at pagtuturo ng Ikalawang Konsilyo Vatikano para sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga tumutulong sa mga mandaragat sa buong mundo upang maging laging handa silang maglingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito upang malampasan natin ang magandang salita lamang na hindi naman namamalas sa ating pakikitungo sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapatibay ng loob, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nagdadala ng tibay ng loob, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang lumakas ang aming pagsisikap na maisabuhay ang lahat ng aming sinumpaan at ipinangako sa iyo. Naway mapasa namin ang kaligtasang iyong inihanda para sa inyong mga anak na tumatalima at nagsasabuhay ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaang mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus,
Itinas mo kaming tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubilin ng nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at wag mo kaming ipahinto sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen.
ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako nakataas, aking kamay magagala na awit ng papuri iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang naimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit ako, gala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilhod po tayo para sa Orasyo Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Konting announcement lang po. Next Sunday po, October 4,
ay kapistahan po ni Saint Francis of Assisi. At tradisyon po, ito po yung panahon na pinabibless po yung mga hayop. Kaya po kung meron po kayong gustong mga alaga po na hayop na gustong pa-bless, ay dalhin nyo na lang po sa misa. Kung online masses naman po, pwede na rin po sa online masses na ibe-bless. Ang sa akin po ay pagkatapos po i-bless sa misa, i-bless din siguro ng tatay o ng nanay yung mga alagang hayop. Ikalawa pong announcement ay tulad po ng nangyayari po sa in-announce po ng mga LGU na sarado po ang mga sementeryo, ganun din po ang sa simbahan from October 29 hanggang November 4, pansamantalang nakasara po ang mga columbarium. Ang hinihikayat po dito ay sana magpunta before or after. Hindi naman po pinagbabawal. Sana po pumunta before or after para hindi po magtitipon-tipon ang maraming tao ng November 1 o yung malapit pong weekend po doon. So yung before or after po, iniiwasan po yung mga malalaking pagtitipon. Tuloy pa rin po yung mga love offering at balik handog envelopes. Kung gusto nyo pong tumulong, mag-inquire sa opisina po, tanong na lang po tayo. Tapos yung columbarium po ay open na po for reservation kasi tapos na po siya. Yun lang po. Ang sa akin po, wag po tayo maiwan sa first impression. Kasi pag tayo naiwan doon, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang Diyos na maging Diyos sa buhay natin. Ang Diyos na mapagpatawad, the God of second chances. Parang nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Maging bukas tayo na tayo pwede tayong baguhin ng Diyos, pwede ding baguhin ng Diyos ang ating kapwa. At kapag mangyayari nga ito, napakagandang mundo, meron tayong pwedeng galawan. Ang mga taong nagbabago at ng mga nagbabago ng loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan ng anupamang bagay. Ako ay kanyang binubuhay sa mga sariwang pastulan. Ako'y maglalakbay sa gitna man ng dilim. Tintig ng aking puso'y kanyang daramahin, pagkat siya lamang ang tangi kong kaulayan sa lungkot at hirap ng buhay. Sa lungkot